Siya ang nagdebunk kay The Savvy Filipino Lawyer, isang abogado umano na nakikipaglaban kay Norman Mangusin sa lahat ng kabulustugan na pinaggagawa niya sa mga tao. Siya si Maria Monica D., ang editor ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos o Kulaong. Pumutok ang pangalan niya noong inilabas niya na si The Savvy Filipino Lawyer at si Susan Yance ay iisang tao lamang. Welcome to Papi Lipi, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Naging laman ng balita si Susan Yance noong October 11, 2017 kung saan nahuli siya ng NBI dahil sa kanyang pagpapanggap na abogado na tumutulong sa mga OFW para sa mabilisang pagpapaanal. Ginamit niya ang pangalan ng isang abogado para makakuha ng mga kliyente dahil hindi naman siya tunay na abogado. Nasampahan siya ng kasong large-scale estafa noong 2017. Simula nang lumabas ito sa social media, hindi niya ito tinanggi at hindi daw niya kailangang magpaliwanag sa mga tao. Kung hindi ito totoo, bakit hindi niya ito itinanggi ng direkta? Mapapansin na disappointed ang mga kasama niya na lumalaban kay FLM noong na-expose ito. Pero ito mga kahombre ko, may sasabihin lang ako sa inyo. Kung ilan man nanonood dito, 2,000. Kayo kasi, sinabihan ko na kayo dun sa video ko na huli. Magbabakasyon lang ako. Masyado kayong na-hype. Humanap kayo ng bagong superhero. Hindi ho ganito. Ako nga, sabi ko rin sa aking mga vlog, wala akong pake dyan kay Attorney Savvy. Kahit sino pa siya, kahit ano pa ang nakaraan niya, wala akong pake. Maaring nakapunto si Mangusin, pero hindi po kay MG, hindi sa akin, hindi kay Bungo, at hindi kay Food Genius. Hindi sa lahat ng mga kumakalaban kay Kulaong. Wala po siyang naging punto sa amin, pati na kay The Kings. Alam niyo kung kanino? Kay Attorney Savvy lang. Kaya nga sa totoo lang, nung nangyari yun, parang nawalan talaga ako ng gana dito. Alam mo yung feeling na gano'n, lahat tayo nakaramdam nun. Kung kayo ay nanonood dyan, naramdaman nyo na parang nabetray kayo, mas triple o 5 times sa akin yon dahil ako ang nagsubo sa inyo kay Attorney Savvy. At ngayon, hindi na makikita ang Facebook page ni The Savvy Filipino Lawyer. Hindi naman natin pwedeng basta na lamang pawalang halaga ang mga nagawa niyang aksyon laban kay FLM at sa lahat ng kasinungalingan nito. Subalit ang ironic sa part na yon ay ang lumalaban para sa katotohanan ay isa ding sinungaling. Dito tuwang-tuwa si FLM noong na-discover ito ni Monica D. dahil nakapunto siya sa grupo ng mga kalaban. Maaring na-discredit nila si Attorney Savvy pero hindi ibig sabihin nun ay matatalo na sa laban silang makagago. Ngayon, kilalaning naman natin si Monica D. Siya ang editor, moderator ni Norman Mangusin. Umani din siya ng kabi-kabilang pambabash sa mga tao dahil dito. Meron pa siyang reply sa basher na, "Di niyo po ako kilala. Way 2020, masama ng loob ko dyan, lalo nung araw na may Battle of the YouTuber pa. And didn't you know po, nakulong na siya ni Makagwapo dahil sa paninira niya at cyber libel. At kinasuhan rin siya ni Xander Ford. Dito na lang ako sa totoo kaysa sa gagong yan." Kung sinasabi ni Monica D na dito na lang daw siya sa totoo, alin ba ang totoo kay FLM? 2 birth certificate? Peking Marcos? Peking kasal? Peking ngipin? Peking trilyonaryo na talagang namang walang pera kahit pang sweldo sa mga tao? Peking plaka na hindi authorized ng LTO? Peking iPhone 17 na regalo kina Casper at Ian?
Taong nabubuhay sa pagpapanggap at kasinungalingan? Ito ba ang pinili niya dahil masama daw ang loob niya kay MG way back sa Battle of the YouTubers na ginago daw siya ni MG? Si MG na nagrepent at patuloy na nagre-repent sa mga kabulustugan niya noong bata pa siya na ngayon ay nagsisiwalat lang ng katotohanan? Ano ang dahilan bakit kumakapit kay FLM? Hindi naman sigurado sa sweldo dahil mismong kanang kamay niya na si Casper ay kulang sa pera. At kung ang amo niya ay trilyonaryo, dapat ay naiangat man lang siya nito. Pero bakit ganito ang sitwasyon ng bahay niya? Maintindihan pa siya ng mga tao kung ang sweldo niya ay katulad ng sweldo ni meme god ni MG na ganito kalaki. O baka ginagamit niya lang ang pagkakataong ito dahil kilalang pangalan ang pinagtatrabahuhan niya para sumikat din, kahit alam niyang maraming niloko at nilolokong tao ang amo niya. Kung editor ka lang, bakit tila ikaw na din ang tumatanggap ng bash at nagpo-post para ipagtanggol si FLM sa lahat ng bashers? Tama nga ang title ni Monica sa ibang mga Facebook account niya, "Comedian ka nga, Monica."